Philippians chapter 3. Ang totoong matuwid. Finally, mga kapatid, magsaya kayo kasi nakipag-isa na kayo sa Panginoon. Okay lang sa akin kahit ulit-ulitin ko pa ang sinulat ko na dati. Kasi para sa ikabubuti nyo ito. Mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng masasama, yang mga asal hayop, mga taong naghihiwa ng katawan. Tayo, hindi sila ang tumanggap ng totoong circumcision o pagtuturi kasi sinasamba natin ang Diyos sa tulong ng Espiritu niya at pinagmamalaki natin ang buhay natin kay Christ Jesus. Hindi tayo nakadepende sa mga pisikal na bagay kahit na sa totoo lang, pwede kong gawin yan. Kung meron sa inyong nag-iisip na pwede siyang umasa sa mga pisikal na bagay, mas lalo na ako. Tinuli ako 8 days after akong ipanganak. Israelite talaga ako. Galing sa tribe ni Benjamin at purong Hebrew ako. Kung pagsunod naman sa Jewish law ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid dahil sa pagsunod sa law, perfect ako dyan. Dati, kinonsider kong mahalaga ang mga yan. Pero ngayon, dahil kay Christ, wala na yung kwenta sa akin. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay. Kasi, mas mahalaga makilala ko si Christ Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tinapon ko na ang lahat na parang basura. Kasi, ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ at maging united ako sa Kanya. Hindi na masasabing matuwid ako dahil sa pagsunod sa law, kundi dahil sa faith ko kay Christ. Tinanggap ako ng Diyos at dahil yun sa faith ko, ito lang ang gusto ko. Ang makilala si Christ at ma-experience ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, ang makishare sa paghihirap niya at mamatay ding kagaya niya. Kasi umaasa akong bubuhayin ako mula sa kamatayan. Tumakbo hanggang sa finish line. Hindi sa nakuha ko na mga gusto ko o perfect na ako. Pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko ang past at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus. Doon ako tinawag ng Diyos. Dapat ganito tayo mag-isip. Tayong lahat na mga matatag na sa pananampalataya. Pero kung meron sa inyong iba mag-isip, lilinawin to ng Diyos sa inyo. Basta magpatuloy tayo sa direksyon na sinusunod natin hanggang ngayon. Mga kapatid, gayahin niyo ako at tingnan niyo yung mga taong sumusunod sa example na pinakita namin sa inyo. Kasi, gaya nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, maraming namumuhay na kaaway ng krus ni Christ. Sinasabi ko ulit ito sa inyo ngayon at naiiyak akong ulitin ito. Mapupunta sila sa impyerno kasi ginagawa nilang Diyos ang mga gusto ng katawan nila. At imbes na mahiya, proud pa sila. Puro mga bagay lang dito sa mundo ang laman ng utak nila. Pero tayo, mga tagalangit tayo at hinihintay natin mula sa langit ang Savior natin, ang Panginoon si Jesus Christ. Naging under sa Kanya ang lahat ng bagay dahil sa kapangyarihan niya. At dahil din dito, babaguhin niya ang katawan nating mahina at gagawin niyang kagaya ng maluwalhati niyang katawan.